Siguro po sa mga oras na ito o itong linggong ito ay marami sa atin yung naging mas matatag na yung pananampalataya. Bakit po? Dahil sa mensahe ng Panginoon sa atin buong January, tayo po ang mensahe natin ng ating team ay yung magpakatatag or be strong. Sapagkat alam nga natin mga kapatid na hindi natin masasabi kung ano mangyayari bukas makalawa at lahat tayo ay nakaantabay. Maaring ang iba sa atin ay nangangamba. Pero of course, meron tayong Diyos at ang gusto ng Diyos ay mag-reflect sa atin yung kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay maging matatag yung ating pananampalataya. Kung meron tayong pangangailangan sa mga panahon ngayon, ay yung pong katatagan na nanggagaling sa Panginoon. And it's amazing, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay pinakita niya sa atin na pwede pa rin tayo maging matatag sa kabila ng mga sitwasyon na nangyayari ngayon. And of course, we are very thankful kasi sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari ay nandito tayo. Buhay, malusog. In fact, napansin ko po yung iba natin mga kapatid ay talagang malusog sila ngayon. And there's nothing wrong with that. Ayan po ay biyaya sa atin ng Panginoon. At pinakamahalaga yung ating kalalagayang spiritual. Doon tayo maging matatag. Kasi kapag mahina yung ating espiritu, ay yung ating pisikal na katawan na talagang mahina na dati pa, ay mahaltak po ng kaaway. Kaya hindi po tayo magpapadala doon. Sa halip, sisikapin natin sa tulong ng Panginoon na maging matatag tayo sa kabila ng lahat. Bakit? Ano ba yung mga nangyayari sa mundo? Ang Diyos lang naman ang lumikha ng mundo eh. So, ibig sabihin, siya ay nakakaalam ng lahat. And us being children of God, dapat na lagi tayong matatag. Kaya po yung team natin, simula noong January, first Sunday of January ay tungkol sa pagiging matatag o pagiging malakas sa pananampalataya. Kaya po, ipagpapatuloy po natin yung ating team na yon. At ang ating pong key verse o yung ating series verse ay yung pong makikita natin sa unang Korinto 16:13. Na ang sabi po rito mga kapatid ay maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. So, binigyan ng emphasis ng verse na ito kung paano tayo magiging matatag. Ang sabi, kailangan natin matapang. Na ibig sabihin na matapang. Yung hindi umaatras sa labanan. Sino ang kalaban natin? May kalaban tayong virus. May kalaban tayong maiitim na espiritu na siyang nangingibabaw sa mundo. Kailangan matapang natin silang haharapin at sa pagharap natin, ang sabi pa, tayo ay kailangan na magpakatibay. At sa araw na ito, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ay napakahalaga para sa ating pagkaunawa. Karagdagang pagkaunawa kung paano tayo magiging matatag. Siguro po mga kapatid, tayong lahat ay madalas nating marinig yung isang mabisang strategy na pwede natin gamitin para tayo ay magtagumpay sa anumang labanan. But at the same time, ito pong strategy ito, ginagamit din ng kaaway. At ito ay alam ng mga military strategist. Yung kahalagahan nitong wisdom na ito na ituturo sa atin ng Biblia. In fact, kapag ginamit natin ito, ay lalo tayong magiging matatag. At kapag dumating yung pagkakataon na nandyan na yung kaaway, para tayo ay pahirapan, para tayo ay alipinin, hindi niya tayo kayang talunin. Kasi we will have this in mind, that for us to be strong,
kailangan natin that we should be alert, that we should be prepared. Kaya sa military, or even kahit sa sports, ay importante po yung preparedness. Kasi ang kalaban sa team o ang kalaban sa gera ay lahat sila ay naghahanap ng paraan para masurpresa tayo o masurpresa yung kalaban. Tayo rin, kung magagawa natin surpresahin ng kalaban para tayo ay magwagi, gagawin din natin yon. And so, kung sino yung hindi handa, yun ang talo. Kaya nga, tinuturo po sa atin ng Biblia ngayong umaga, mga kapatid, na para tayo ay maging matatag, kailangan nating maging handa. Sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Tanungin mo siya, handa ka na ba? Kung ako tatanungin ninyo, sasabihin kong handa na tayong lahat sa virus. Naka-face mask na, naka-face shield pa. Hindi po ba? Handang-handa na tayo. But the question is, are we prepared? Are we alert spiritually? Ano po ba ang sinasabi madalas ng mga tao pag may nangyari? Pastor, ang bilis ng pangyayari. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Hindi ako handa, Pastor, nung mangyari yun. Kaya nanalo sa akin ang kaaway. At ngayon ako ay nagsisisi na. Sa isang labanan, kahit sa sports, pag natalo ang isang team, i-evaluate nila yung nangyaring laro, yung labanan. Nakikita nila yung fault nila. Dahil biglang nagbago ng strategy yung kaaway na hindi kami prepared, hindi namin alam yung ganong laro. Nung ginamit nila sa amin, hindi kami handa, natalo kami. At doon na po papasok yung pagsisisi. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa unang Pedro 5:8, ito po ay verse na madalas po nating naririnig, nababasa, ilang beses na nating nadadaanan sa ating devotion. Ang sabi rito sa unang Pedro 5:8, humanda kayo at mag-ingat. Humanda at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. In order for us to be prepared against our enemy, kailangan handa tayo. At ang paghahanda, usually ay nagsisimula doon sa pagkilala mo, doon sa iyong kaaway. At dito pa lang sa verse na ito, sa ating key verse, sa part 5, tinuturo na sa atin, pinapaalam sa atin na ang ating kaaway ay si Satanas. So alam natin kung sino yung kaaway natin, mga kapatid po. At ano yung ginagawa niya ni Satanas? Umaali-aligid. Habang tayo ay nag-aawitan ngayon, habang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, aali-aligid lang ang kaaway. Bakit ito sinabi ng Biblia? Bakit pa binanggit ito? Para malaman natin. Para maging handa tayo. Huwag tayong mag-compromise na, minsan lang naman eh. Palagay ko, pagbibigyan na ako ni Lord. Huwag. Kasi ang kaaway, umaali-aligid lang yan. Na parang leon. Ang leon kasi, ang sistema niya, kung merong isang grupo na mga usa na magkakasama, iikot-ikot siya. Hinahanap niya yung pinakamahina. At pag na-identify niya na kung sino yung pinakamahina, siyempre pag mahina, usually pag nanghihina tayo, nakafocus tayo sa ating sarili. Doon sa kahinaan natin. Kung meron tayong sakit, ang iniintindi natin, yung sakit ng katawan natin. Hindi na natin iniintindi yung nangyayari sa paligid. Kaya, yun ang iniikot-ikutan ng kaaway na ang pangalan ay Satanas para atakihin niya. At ito pa ang isang sinasabi ng Biblia, which is full of wisdom, mga kapatid. Umaali-aligid siya na parang leong umaatungal. Ano ang ibig sabihin ng parang leon na umaatungal? Ang ibig sabihin, kapag tayo ay nanghihina, nakita ng kaaway na mahina tayo, tatakutin pa niya tayo. Kaya umaatungal siya. Yung pag sinasabi ritong pag-atungal ng kaaway ay maraming ibig sabihin. Para takutin ka.
para sabihin sa'yo na siya ang Diyos at ang Diyos natin ay hindi totoo. Kaya kung hindi tayo prepared, mabibigla tayo, aatakihin tayo. At pag naatake na tayo nitong kaaway natin, ano mangyayari? Lalapain niya tayo. Kaya wag po kayo makikinig sa mga nagsasabi na wag na kayong sumunod sa Diyos, wag na kayong magkristyano. Kasi dito sa kaaway, madali kang yumaman. Rerespetuhin ka kahit saang level ng ating society. Pero ang di nila alam, pagkatapos nun, lalapain na sila mismo nung kaaway na ginawa nilang kakampi na nila. Ang sa makikita natin dito, yung anatomy of the enemy, anatomy of the devil, ano ba siya? Paano ba siya kumilos? Ano ba ang ginagawa niya para tayo ay pagsamantalahan? Kaya mga kapatid, kailangan natin na maging handa. At para tayo ay maging handa, dalawang bagay po ang gustong ituro sa atin ng Biblia sa ngayon. Una, kailangan maging handa tayong lumaban. Mga kapatid nating kalalakihan na narito ngayon, ilang beses ka na napalagay sa gulo nang hindi ka handang lumaban. Naranasan ko po yun. Ilang beses na. Kasi kung ikaw naman ay isang nilalang na walang balak manakit ng iyong kapwa, usually, iniisip mo lahat ng tao sa paligid mo mabait. Wala rin silang intensyon na saktan ka. Pero, ang problema nga, hindi mo alam na ang kaaway ay nandyan lamang. At gusto kang salakayin. At kadalasan, kapag sinalakay na tayo ng kaaway, nabibigla tayo. At pag nabigla tayo, kadalasan, huli na ang lahat. Hindi lang yung nangyayari mga kapatid sa away na pisikal ng mga kalalakihan o away ng mga babae na sabunutan. Madalas yun mangyayari sa maraming bahagi ng ating buhay. Nasa opisina ka, pagbukas mo ng drawer, mayroong 100,000 na nakagoma. Pulis ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno. Biglang may 100,000 sa drawer mo, ano gagawin mo? Wala naman ang kalagay kung sino ang nagbigay. Pero nakalagay para sa'yo. So anong gagawin mo? Kung hindi ka handa, malamang kung hindi ka handang lumaban mga kapatid, kasi ito labanan agad ito eh. Pag nakita mo yung tukso, labanan na yan. Naalala ko yung isang pastor na aking inaanak, si Pastor Nestor. Napakapalad po ng batang yon. Laging nakakapulot ng cellphone. I think 3 beses siya nakapulot ng cellphone. Isang beses nakapulot siya ng cellphone sa taxi. Bagong modelo. Sinoli niya, naisoli niya lahat. Paano kung hindi ka handang makipaglaban sa kaaway at sa halip na kalabanin mo ang kaaway, ang gagawin mo pa, sasamahan mo na lang siya. So paano po natin magagawa na maging handa tayong lumaban? Kailangan, mga kapatid, tandaan natin, sumali ka sa kampo ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kailangan gawin mong kakampi ang Diyos. Kahit tayo mga Kristiyano na kumisan, kapag ang tukso o ang labanan ay napakalaki ng panandaliang ginhawang ibibigay sa iyo, kadalasan bumibigay ang mga tao. Bakit? Kasi nalilimutan nila na ang kakampi nila ay ang Diyos. So, hindi na importante kung ano man yung halaga o yung saya o kagalakan na ibibigay sa iyo ng kaaway kung alam mo na ang kakampi mo ay ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, we have to understand who we are and to whom do we belong. Kristiyano ako eh. Bakit ko kukunin ito? Bakit ko gagawin ito? Kristiyano ako. Kaya nga kapag nagagawa natin yung mga kapatid, yung nakakaiwas tayo, hindi lang natin napapansin, pag umiwas tayo, nanalo na kagad tayo sa labanan eh. Kaya marami, pag nakita yung ganong kilos natin, sila ay namamangha. Pambihira naman yung tao na yun. Blessing na, hindi pa kinuha. Biro mo, may 100,000 ka sa drawer mo, out of nowhere. Meron kang gadget na nakakuha na napakaganda. Di ba? Namamangha sila.
Pero nangyayari yon kung tayo ay nauunawaan natin na ang kakampi natin ng Diyos. At kung kakampi natin ng Diyos, of course, kailangan tanggihan natin ang kaaway. Kasi sabi sa Biblia, sa Santiago 4:7, ang makikipaglaban sa diablo, ang sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Kalabanin mo ang diablo, ang sabi po sa wikang Tagalog. Or simply, do not allow the enemy to convince you. Sa bagay na labanan na rin. Huwag mong pabayaan na madaig ka ng kaaway, kapatid. Ano man yung napakagandang sinasabi sa iyo ng kaaway. So ang kaaway naman, talagang bubulahin ka niyan eh. Pag nabola ka, kakainin ka niya ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid, kung tayo ay nasa kampo ng Diyos, kung tayo anak ng Diyos, if we belong to God, we are more than conquerors. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging more than conqueror? Ang isang nananalo sa digmaan, ang isang bansa na nakakakubkob ng ibang bansa, tawag doon ay conqueror. But we are more than that. Dahil bukod sa pagiging victorious natin, kasama pa natin ang Diyos. That's the difference. Ang iyong chief of staff o ang iyong military leader ay ang Diyos. And so, walang dahilan para sumali tayo sa kampo ng kaaway. Dahil ang ating kakampi ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, please make sure na malinaw sa'yo na ang kakampi mo ay Diyos. Para ikaw ay maging handa sa labanan. Na-imagine mo na ba ang isang tao na naka-uniforme ng militar pero walang bandera? Sa kanyang dibdib, walang bandera ng anumang bansa sa kanyang balikat. Tapos pumunta sa battlefront, may dalawang bansang nag-aaway. Siya, walang bansang kinakabilangan. Ano ang gagawin niya? Malilito siya. At maari siyang mamatay sa crossfire. Kasi naisipan niyang gumit na dahil wala siyang pinapanigan. Huwag natin mga kapatid, panigan ang ating sarili. Kung hindi natin gagawin kakampi ang kaaway at ang Diyos ang kakampi natin, pag din natin kampihan ang ating sarili, kung hindi ang kampihan natin ang Diyos. Magaling ang kaaway, magaling siyang mandaya. Another thing na gustong ituro sa atin ng banal na kasulatan ngayon mga kapatid, huwag kang padaya. Kung ikaw ay magiging handa sa labanan, hindi ka magpapadaya. Kaya nga sa military, even sa sports, pinag-aaralan yung kaaway. Yung ating sports hero, boxing hero, si Manny Pacquiao. At lahat ng lumalaban sa boxing ngayon, dahil ngayon usong-uso na po yung video eh. Bago mo kalabanin yung kalaban mo, panonoorin mo muna sa video yan kung paano yung maglaro. And then, according dun sa nakita mo sa huling laro niya, magdi-design ka ngayon ng strategy para hindi ka niya madaya. Huwag tayong padaya sa kaaway. Kasi tayo po ay madaling mapaniwala. Yun ay kung hindi tayo naghahanda, kung hindi tayo prepared, madadaya tayo. Dito po sa church natin ay marami tayong mga karanasan na mayroon mong darating dyan, may dalang reseta ng gamot, may dalang box ng gamot. Minsan, nung bago pa yung church natin, nung yung ilalim po dito, ay parking space lang, may graba. Darating po kami dito sa hapon, nakasakay po kami sa susuking kotse. Pagpasok pa lang sa kalye, mayroon lang nakaupo doon. May daladalang reseta at may daladalang mga pakete ng gamot na walang laman. Nung una tayo po ay madalas maloko tungkol doon. Meron pa tayo minsan kinausap umattend ng church natin, kinausap natin dyan. Napakagaling niya. We ended up giving him money, the person. Kasi akala natin totoo. Yung pala nadaya. Mabuti kung ganun-ganun lang. Paano kung ang pandaraya na gagawin sa iyo ng kaaway ay ikakapahamak mo ng buhay? Yung pera, maliit lang yun eh. Paano kung napahamak na ang buhay mo? Paano kung napahamak na ang spiritual na pamumuhay mo? Kaya wag po tayong magpadaya sa kaaway. Huwag tayong magpagulang sa kaaway. Yun nga pong nabigyan namin ng pera dyan After ilang linggo, nakita nila dyan Nagdadrive yata ng tricycle. Pero ang sabi niya, hindi siya taga rito. Nasa taga Mindanao daw siya. Pero nandyan lang pala.
Huwag tayong magpapagulang sa kaaway. Huwag nating payagang iligaw ng kaaway ang ating isip. Kaya kailangan, maging handa tayong lumaban, prepared tayo. At kapag umatake ang kaaway, kailangan alam natin yung gagawin natin. Hindi tayo mabibigla. Another thing na gustong ituro sa atin ng Panginoon ay yung huwag tayong umasa sa ating sarili. Dito po tayo madalas magkaproblema. Tandaan natin ang sinasabi sa Bible, sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sinasabi doon, magagawa natin ang lahat ng mga bagay, mananalo tayo sa kaaway, hindi niya tayo masusurpresa kung aasa tayo sa Diyos. Doon po madalas nagkakamali. Marami po akong napapayuhan. Makikita niyo habang nag-uusap kayo, nakasalalay sila sa sarili nilang weakness. Ang karamihan ay sinisisi nila yung sarili nila. Magaling ang demonyo Gagawin niyang, bibigyan kanya ng guilty conscience para i-condemn mo rin yung sarili mo. Diba? Nagawa niya gumawa ka ng kasalanan at ang gusto pa niya, yung bigat ng kasalanan ay dalhin mo. Bakit? Para lumuyo ka na ng gusto sa Panginoon. Di ba? Para manghina ka na. Ano po ang attitude usually ng mga may guilty conscience? Ayaw na lumabas. Sinisisi na yung sarili niya. Yung iba, nagtatangka magpakamatay. Kasi umaasa sila sa kanilang sarili at sinabi sa kanila ng kaaway, kasalanan mo ang lahat. Pag narinig mo yon, isipin mo agad na andyan ang Panginoon. Na magbibigay sa akin ng lakas. At hindi mo ako kakayanin sapagkat ang lakas ko ay galing sa Diyos. Hindi tayo kakayanin ng kaaway. Kaya dapat alam mo kung saan ka kukuha ng lakas. Dapat kilala mo kung sino ang kakampi mo. At kilala mo ang Diyos na tunay na makapangyarihan. Marami kasi, the reason why they rely on themselves, umaasa sila sa sarili nila dahil hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring, hindi talaga sila naniniwala sa Diyos altogether. Kaya kapag hindi na kaya ng powers nila, ang ginagawa ng kaaway, bumibigay na lamang sila. Kaya po yung mga leaders natin, may mga disciples, yung mga miyembro natin na meron ka dinadala sa church, na ini-encourage mo. Huwag po tayong magsawa na ipaalala sa kanila na katulong nila ang Diyos sa kanilang problema. Kasi kapag nawala na sa picture ang Panginoon sa problema nila, resulta, nag-give up na ang tao. Tandaan po natin mga kapatid, malakas lamang tayo kung kasama natin ang Diyos. Kung meron tayong issue sa ating buhay na hanggang ngayon na hindi pa natin natatalo, ang dahilan dahil ini-etchapwera natin ng Panginoon dun sa issue na yon ng ating buhay. Yung iniisip natin, Lord, hingi mo na sa akin lahat. Wag lang ito. Balato mo na lang sa akin ito, Lord. This is my favorite sin. And you know what? Yung favorite sin mo ang magpapahina sa iyo. At pag nanghina ka, matatalo ka ng kaaway. Kaya kailangan patatagin natin ng patatagin ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagiging handa. Ano bang klaseng paghahanda ang gusto ng Diyos na gawin natin? Yung isang paghahanda na medyo nakakasyak. Ang gusto ni Lord, maging handa tayong mamatay. Sino dito ang handa ng mamatay? Sa pakikipaglaban sa Panginoon. Walang nagtataas ng kamay. Meron po tayong isang kapatid na meron siyang problema at siya po ay mini-mentor. Binibigyan ng advice and everything. But at the same time, pinapagalitan din. At dahil sa paggalit sa kanya, di sila magkasundo nung discipler niya at nangyari ay naggalit siya doon sa nagdi-disciple sa kanya. Yung kanyang spiritual parent. At dahil nandun naman ako, dahil parang mag-rebel din na siya laban sa kanyang spiritual parent, ang sabi ko, pinaliwanagan ko siya. Pinaliwanagan ko siya sa mahabang pananalita. And then, finally, sinabi niya, ano ba naman ang gusto niya sa akin? Gusto niya ba akong mamatay? Ang point niya ganito, ang hirap naman ng pinapagawa niya sa akin. Mamatay ako pag ginawa ko ito. Ang sinasabi niyang kamatayan ay physical.
And then, kumilos ang banal na Espiritu at sinabi ng banal na Espiritu, tama, kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na magpakamatay ka. Kasi spiritual battle ito eh. And para maging handa tayo laban sa kaaway, para maging matatag tayo, kailangan nating maging handang mamatay. Bakit yung handang mamatay para sa Panginoon ay magtatagumpay? Yung handang mamatay para sa Panginoon ay magkakaroon ng lakas. Yung handang mamatay sa kanyang sarili ay handang makipagtunggali sa kaaway. Hindi po ako sundalo, hindi ko pa naranasan malagay sa panganib yung aking buhay. Wag naman sana. Pero may kukumpare ko siguro sa aking experience noon sa paghahanap buhay, na ako po ay naging rebelde rin noon sa company, pero hindi po tama yung ginawa ko. The only reason kung bakit patuloy ako nakikipaglaban sa company ng buong tapang, kasi sinabi ko na sa sarili ko, being the leader of the worker, sabi ko, handa na akong mawalan ng trabaho. I don't care kung anong gagawin ng company, handa na akong mawalan ng trabaho. And because of that, walang magawa ang kumpanya sa aking pagrebelde. Pero hindi po tama yun, mga kapatid. Kung naalaman ko lang noon ang salita ng Panginoon ng gusto, hindi ko gagawin yun. Ganon din sa field ng labanan, sa gera. Yung sundalong hindi takot mamatay, mahirap pigilin yun. Di po ba? Yung mananampalataya na handang mamatay sa kanyang sarili, ibig sabihin para magbago, ay hindi kayang talunin ng kaaway. Kasi matatag yun. Tandaan po natin mga kapatid, may sinasabi ang banal na kasulatan sa Galatia 2:20. Ito po ang sinasabi, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Sabihin nga natin yung mga kapatid, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Kristiyano ka ba mga kapatid? Kung ikaw ay Kristiyano, namatay ka na dun sa krus. Ibig sabihin, meron ka na hindi mo pwedeng isuko sa Panginoon. Lalong-lalo na ang mga kasalanan. Tuloy po natin yung verse. Ang sabi po, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-aalay ng buhay niya para sa akin. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, dapat nating ibilang ang sarili nating napako na sa krus. Let us not forget that. Kapag tayo ay nasa labanan, sa spiritual warfare, sabi mo sa kaaway, paano mo ako mapatay spiritually? Namatay na ako spiritually. Pero binuhay uli ako ng aking Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kumbaga, invincible ka na. Pero kailangan alam mo yun. Yun ang problema eh. Pag hindi natin alam yun, o kung alaman natin yun, hindi natin naintindihan yun sa puso natin, magiging mahina na naman tayo. Kaya para maging matatag tayo, we have to understand na tayo ay napako na sa krus. At isipin mo pa, kasama ang Panginoong Jesucristo. Nung ikaw ay napako sa krus, hindi ka pa pinangapanganak. Ipinako na si Kristo sa krus para sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Tandaan mo na hindi ka alipin ng kaaway. Hindi ka alipin ng kasalanan. Hindi ka alipin ng virus. But of course, we have to be safe. At gawin natin yung protocols na sinasabi ng ating gobyerno. Hindi tayo takot sa virus in the sense that alam natin that whatever happens to us in this world, ibaksak man ng virus ang ating katawan, in a split second, tayo po ay babangon doon sa paraiso. Kaya, tandaan natin yun. Walang karapatan ang kaaway at wala siyang pwedeng singilin sa atin sapagkat hindi niya tayo alipin. Wala tayong responsibilidad na sumunod sa kaaway. Bakit? Bakit tayo walang responsibilidad na sumunod sa kaaway? Kaaway nga natin yun eh. Huwag tayong susunod sa kanya. At huwag mong kalimutan mga kapatid, sinasabi sa verse na ito, inibig ka ng Diyos. Ang nagbibigay sa iyo, ang isa sa nagbibigay sa iyo ng lakas at katatagan
ay yung pag-ibig ng Diyos. Anong klaseng pag-ibig yon? Yung pag-ibig na handang mamatay para sa iyo. That's why we too should want to die to ourselves. Kung ang ating Diyos ay namatay na para sa atin, ano pa ang hindi natin magagawa para mamatay naman tayo para sa ating sarili na tinubos na ng ating Panginoon? Para magawa po natin yan, mga kapatid, ang maging handa na mamatay, kailangan din ay mabuhay tayo sa pananampalataya. Hindi ka nabubuhay sa iyong sarili, manampalataya ka na nabubuhay ka para kay Kristo. Kung nabubuhay ka para kay Kristo, hindi ka dapat mapatay ng kaaway. Ang ibig sabihin natin dito ay spiritual. Yun ang kagandahan ng ating pananampalataya. Yun ang kagandahan na pagiging Kristiyano. Kung ikaw man ay magupo physically ng kaaway dito sa mundong ito, spiritually, you will be reborn. Mabubuhay kang muli. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa akin, yung mamatay, victory. Sabi niya, para sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, gusto ko na mamatay. Kasi pag namatay ko, alam ko, maganda yung aking pupuntahan. Pero, sabi ni Apostol Pablo, mayroon pa akong gagawin. So, ibig sabihin, to any Christian na tunay sumasampalataya sa ating Panginoon, ay hindi tayo natatakot sa gagawin ng kaaway, sa maaring mangyari sa atin. Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil nabubuhay tayo sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo manghihina, hindi tayo madadaig ng kaaway. Sa halip, magiging matatag tayo, magiging handa tayo lagi, at ang kaaway ay walang magagawa laban sa atin. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Namimiss ko na yung palakpak ninyo